Dun sa motorcycle taxi, Your Honor. Mr. Chair, palagay ko sa dami ho ng modo ng transportasyon ngayon, tama na ho siguro yung andyan ang motorcycle taxi, huwag na ho tayong magdagdag. Sapagkat napakabigat na ho ng mga sitwasyon namin sa ngayon. Lahat po kami ay naapektuhan sa public transport, sa PUJ, even buses, taxis. All of us are being affected with this motorcycle taxi. Andyan na nga po, Mr. Chair, yung door-to-door. From sa bahay po, at sa trabaho, nawawala na rin po ng hanap po ang ating mga kasama sa hanap po yung 3 gulong na tricycle. So kahapon po ay nagkaroon kami ng pagpupulong sa MMDA sa opisina ni Chairman Don Arcos. Mr. Martin, let me cut you there. Yes, sir. Andito na po tayo sa pag-tackle, approval ng substitute bill. Were you not invited sa technical working group? Hindi po kami naimbitahan, Mr. Chair. Mr. Chair, we did not receive any invitation from the technical working group regarding this bill. Kasi, Mr. Martin, dapat nangyari pa yan doon sa technical working group. Kasi ang dinidiscuss na natin ngayon is line by line provision of the substitute bill. We are under Section 2, the Declaration of Policy. Ang sinasabi po ninyo, hindi na po kailangan ang motorcycle taxi for hire. Yun po yung inyong gist. Hindi po ba? Hindi na po, Mr. Chair, kaklaro, hindi na po dapat magdagdag. Yung existing na po, tama na po para sa amin. Ano po yung sinasabi po yung existing? Meron akong mga existing... That's only part of the pilot study for your information. Pilot study pa lang, yung 3, yung Angkas, Move It, at saka Joyride. Pero Now, we are putting it into law. Yun ang nangyayari. Pilot study pa lang yun. Pilot study na supposedly to last 6 months, pero na-extend na na-extend in so many years already. Mr. Chair, kanya po aming sinasabi sa inyo po ngayon, dahil nga yung pilot study na yan, marami na po sila sa ngayon. Yung 3 motorcycle taxi na yan. At sa amin pong pagkakaalam, at naipaparting po namin sa inyo, Mr. Chair, meron pa mga pending applicants tungkol po dito. Kanya po, kami po ay humihiling sa committee ito, sa inyo pong pamumuno, na yung existing na motorcycle taxi, tama na po yun. Alam niyo po ba yung coverage ng pilot study? Iyan nga po, Mr. Chair, Hindi ang problema namin. Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kaagad eh. Hindi po. I do not have time kasi sa dami ng agenda ngayon, nag-aalala nga ako na hindi matatapos tong araw na ito eh. Pero yung sinasabi po ninyo, nagre-reklamo kayo, marami nang masyado. Bakit? Doon po ba sa Antipolo, sa Rizal, marami na rin ba ito? Doon po sa Sarangani, marami na rin po ba ito? Or are you speaking only of Metro Manila? Metro Manila. Yes. Kasi nandito yung inyo. Di ba? Ang kinukonsider lang ninyo, yung sarili ninyong lugar. Mr. Chair, meron din po kami mga kabahaging kasapian sa mga lugar na inyong pong binabag. Yeah, I know. Pero ang problema kasi is sa premise na we do not have enough or a reliable public transport system. Di ba? Would you agree with that? Mr. Chair, opo, pero yun nga po ang dahilan. Sa nabanggit po nyo kanina, hindi po ko inaimbitahan sa technical working group. Kasi sa mga probinsya, wala naman ito eh. It is only in 3 places. Metro Manila, Davao, and Cebu. Ito. At may cap po yung kwan. Bawat lugar. 45,000 in Metro Manila, 9,000 in Cebu, 9,000 in Davao. Yun po yung number for your information. Kaya nga, sinabihan ko yung LTFRB, if ever this bill will be enacted into law, pag-aralan yung capping system ng bawat lugar where motorcycle taxis will operate. Yes, the Honorable Chua is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I think the concern of
ka-OBET, hindi po dapat dito tinatackle. It should be tackled in the Metro Manila development. So, kasi po, what we are tackling right now is the motorcycle taxi na nagko-concern po sa buong Pilipinas. So, hindi naman natin po dito nakalagay yung limited na ano lang eh. But of course, I understand the concern of ka-OBET. But I think para maka-abante po tayo, tingin ko hindi po ito yung proper forum. Just my take, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Honorable Chua. Yun nga po yung kwan ko eh. Kasi ayaw ko naman i-declare na out of order si Mr. Martin. Kasi it's already outside the topic that we are discussing this morning. Yes, the Honorable Gutierrez is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just on this point, siguro po, no, although we're still verifying the attendance of our representatives from the jeepney sector, this notion is not novel, and in fact, I believe the TLG tackled it under Section 8. So perhaps, Mr. Chair, may I suggest that we consider such points when it comes to in consideration of the LPTRP by the DOTR and the LTFRB, by which point I think that issue would be tackled, Mr. Chair. What you're trying to say, Your Honor, is that we will tackle it when we go to Section 8. Mr. Chair, I believe if the rules of procedure will be following is line by line, Yes. I think it would be properly addressed at that point. Thank Mr. you. Wala kang objection doon na Mr. Martin, yung issue mo will be tackled when we tackle Section 8 of the bill. Thank you.